Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo mundong naharap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong inaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo, kanyang bayan, nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, kayo ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayo'y aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal.
Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahalaga po ang presence. Ano po ba ibig sabihin ng presence? Yung nandun ka mismo. Halimbawa, nag-imbita kayo kapag ka po birthday nyo. Sabihin sa inyo nung talagang gustong-gusto mong magpunta, "Ay, sorry, hindi ako makakapunta. Papadala lang ako sa GCash mo, 10,000. Matutuwa ba kayo? Hoy, tutuwa kayo? Tutuwa kayo siyempre kasi may 10,000. Pero mas matutuwa kayo kung nandun yun. Di ba? Halimbawa, may na-ospital. May magte-text, may tatawag, may mag-chat-chat. "Uy, pinagdadasal ka namin. Uy, stay safe, take care, pagaling ka." Oo, masarap basahin yon. Pero mas nakaka-touch yung pupuntahan ka doon, babantayan ka, mag-i-spend ng oras sa'yo. Kasi mahalaga ang presence. Bilang mga tao, mga kapatid, na gawa sa laman at dugo, kinakailangan nating maramdaman yung presensya
ng mga mahal sa atin, yung kanilang physical presence. Hindi yung simbolo lang, hindi yung sagisag lang, hindi yung espiritu lang. Kinakailangan nandoon sila. At kaya nga mga kapatid, di ba kapag merong mga yumayao, masakit. Kasi hindi na natin sila makakasama uli. Yung physical presence nila, hindi na natin muling mararamdaman, kaya masakit sa atin yun. Kaya mahalaga yung physical presence. Sa atin pong ebanghelyo, ika-4 na linggo na ang pinag-uusapan natin ay tinapay ng buhay. Kakaiba yung sinabi ng Panginoon sa ebanghelyo ni San Juan. Hindi niya lamang tinutukoy yung mana, hindi niya lamang tinutukoy yung tinapay. Meron na siyang ibang sinabi, katawan at dugo. May laman po ba kayo? May laman kayo? May dugo kayo? O kaya kayo nandito, you are present within the church because you are made of flesh and blood. Kaya tayo nagkikita-kita at nagkakaugnay dahil tayo'y katawan at dugo. Meron tayong presensya. Ngayon po mga kapatid, ang ating Panginoon, ayaw lang niya na manatili siya sa banal na kasulatan na binabasa. Ayaw lamang niyang manatili sa Espiritu. Gusto niya makasama niya tayo physically. That is why He gave us His body and blood. Nakita niyo po sa altar, may ilaw. Para saan po yan? Para saan yung ilaw na yon, yung lampara na yun na umiilaw? Pagka alis ninyo, papatayin lahat ng ilaw, pero maiiwang bukas yan. Bakit? Anong meron dyan? Nandyan ang presensya ni Kristo. Pag nag-brown out sa parokya, pupunta si Father dito, maglalagay ng kandila, bilang sagisag na nandyan pa rin ang presensya ni Kristo. Umulan, bumagyo, uminit, lumamig, magkaroon ng trahedya, matiwasay ang buhay, mananatiling nakasindihan. Kasi paalala yan na sa lahat ng pagkakataon, kasama natin ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, kadalasan, yung mga laging naririyan pa sa atin, we take for granted. Hindi po ba? Yung mga nandyan lagi na tumutulong, yung mga laging nandyan na nagmamahal, yung mga laging nandyan na umaagapay, minsan we take for granted those people. At in a way, naipapasa natin yung ganitong attitude sa ating Panginoon. Eh, nandyan lang naman si Lord, di naman naalis yan. Kahit hindi ako magsimba, okay lang. Mga kapatid, gusto tayong makaisa ng Panginoon. Gusto niya tayong makasama sa lahat ng pagkakataon. Para saan? Bakit? Hindi ba mga kapatid, sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa wakas ng daigdig. Bakit niya tayo kinakailangang samahan? Sasamahan niya tayo hanggang makarating tayo doon sa ating tahalang langit. Pero habang nandito tayo mga kapatid, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Why? Why do we need the body of Christ? Why do we need the blood of Christ? Kasi ang sabi po sa ikalawang pagbasa, ang takbo ng mundo ay masama. Meron ba kayong simula nung ipinanganak po kayo, para po sa mga senior dito, meron bang mintis na hindi nagbalita sa radyo ng may nangyaring hindi maganda? O nagbalita sa telebisyon, laging may patayan, laging may nakawan, laging may away, laging may intriga, laging may hindi magandang nangyayari. Because this is the world. Pero ano po mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, you are in the world, but you are not of the world. Nandiyan kayo sa mundo, pero hindi kayo para dyan. Kaya, dahil hindi tayo para sa mundong ito, sino ang dapat nating dikitan? Sino ang dapat nating lapitan? Sino ang dapat lagi nating kasama? Ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, sinasabi po na pagka matagal mo nang kasama ang isang tao, nakukuha mo yung mga mannerisms, nakukuha mo yung ugali, nakukuha mo
yung mga gawi, kahit ano pa man yan. Nung kami po ay nakatira sa Valenzuela, meron kaming kapitbahay, may mga kalaro ako, ang palayaw nila si Panty at Brief. Si Panty at Brief. Andyan na ika si Panty. Andyan na si Brief. Bakit si Panty at Brief? Kasi pagpunta mo sa bahay nila, naka-Panty at Brief lang. Lo and behold, the father also wears a brief only in the house. Si nanay, iba si nanay. Ang palayaw ni nanay, si Duster. Hindi naman lumalakad ng nakapanty si nanay, naka-duster. So ano yung common sa kanila bilang isang pamilya? They dress unassumingly. Yung pinakasimpleng damit, yun ang susuot nila. Ganun sila isang buong pamilya, magkakasama ng mentality tungkol sa damit. Halimbawa mga kapatid, kung meron kayong kasama sa bahay na mahilig manungayaw, ano ba yung manungayaw? Alam po ba yan? O mahilig magmura. You will carry it over. Kung sa bahay, magalang kayo sa matatanda, you will carry it over. Pagka umalis kayo sa bahay, pagka nakisalamuha kayo sa iba. Kung sa bahay, hindi titigil ng pagkain hanggat may nakikita. Hindi ba may ganon? Hindi ako magbabanggit ng mga tao. Ma-experience ko lang ito. Halimbawa, Father, hindi mo ba uubusin yan? Meron pa. Sabi sa akin ng isang sister, hindi taga-rit sa Angat. Hindi mo na ba uubusin eka? Ayan, marami pa. Sabi ko, hindi po, busog na ako. Kasi sa bahay namin, Father, hanggat may nakikita ka, di ka titigil, kakainin mo. Di kinuha niya yung pagkain ko, kinain niya. Kasi ganun ang gawin nila sa bahay. Kasi yung mga kasama niya, ganun din ang ginagawa. Kung sino yung lagi nating kasama, makukuha natin yung ugali. Kaya po mga kapatid, bukod sa isang advice na piliin nyo yung sasamahan ninyo, samahan natin ang ating Panginoon. Kasi if we spend time with Him, mahahawa tayo sa Kanya. Sa unang pagbasa, binabanggit ang karunungan. Sa ikalawang pagbasa, napahapyawan ng karunungan. Paano ba natin makukuha ang karunungan? Sa pag-spend ng time doon sa mga taong nagbibigay nito. Halimbawa, para sa mga nagme-medicine, how do they acquire the knowledge? Because they spend countless hours and years with different doctors. Paano ba nakukuha ng isang marunong na cook ang kanyang magaling na pagluluto? They spend time with people who know how to cook. Ganon din tayo mga kapatid. We spend time with the Lord because He is all good against an evil world na kinalalagyan natin. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, lagi po nating i-appreciate ang presensya ng ating Panginoon sa banal na Eucharistia at sa atin pong mga parokya. Hindi lahat ng mga Kristiyano ay may privilege na mag-adore sa tabernacle, na tumanggap ng banal na sakramento every Mass. The Eucharist is being given by the Lord to every one of us to make His presence felt, His presence of love, His presence of concern for us. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmubulat paririto at huhukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong nabubuhay kay Kristo ay maglahad ng ating mga kahilingan sa Ama ng buhay. Ang atin pong idadalangin, Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga pari ng simbahan, upang maidulot nila ang Eukaristiya bilang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga napatatangay sa masasamang takbo ng daigdig, upang ang pagsasalo sa banal na piging ang mapagnumbalik sa kanila sa landas ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga di na dumadalo sa banal na pagdiriwang at di na rin nagkukomunyon, upang muling mapukaw sa kanila ang pagpapahalaga kay Jesus, ang pagkain ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat, upang ang pagsasalo natin sa katawan at dugo ni Jesus ay magdulot sa atin ng lubos ng pananahan sa Kanya at sa Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao, upang ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng Panginoon ay maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang buhay, dinggin ang aming panambitan. Amang makapangyarihan, pagbigyan kami sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng matatalinong gumawa ng kabutihan na idinulot ng aming pagsasalo sa pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami kinuhos mong tulad, Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At subayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad nga sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.